Tuloy! Bakit? Kasi ho, tanghali na hindi pa kayo lumalabas. Baka kung may nangyari na. Pasok! Ano naman ang pwede mangyari sa akin? Multuin ang mga ninuno ko. Naku, huwag naman ho sana. Naniniwala ka ba sa multo? Ewan ko. Para ho kasing mali ang tanong ninyo eh. Meron bang tanong na mali? Yun ho sigurong hindi pwedeng sagutin. Bakit hindi mo pwedeng sagutin ang tinanong ko sa'yo? Hindi ko ho alam kung anong pinanggalingan ng tanong ninyo. Kaya mahirap sagutin. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa ho. Halika, saluhan mo ako. Kagabi meron ako na panaginipang kakaiba. Hindi ko maintindihan. Pwede mo ba akong tulungan? Ikaw na panaginipan ko eh. Nakadapa ka daw sa sahig ng iyong kwarto. Walang malay. Ano kaya yun? Basura lang siguro ng isip ko. Doktor din ang lolo ko katulad ng papa ko. Alam mo kung ano mga to? Record ng mga pasyente, malamang patay ng lahat. Ano ba ang silbi nito? Kahapon pagdating natin, lumakita ko lahat ng mga basurang to. Pakiramdam ko lahat na yata ng basura sa mundo, tinambak. Kulang na lang langgam at uod. Alam mo, hindi naman ganito itong bahay na ito nung araw eh. Napabayaan lamang lahat ng magagandang bagay na hakot sa Maynila. Kung sa bagay, ganyan naman ang mga storya ng mga bahay dito eh. Pinagnanakawan ng may-ari eh. Nakapanghinayang, hindi naman dahil sa pagsisintimiento, kung hindi naman talaga tama. Alam mo, minsan, naisip ko tama rin ang malalaking bahay dito eh. Maraming naiwang basura mga Kastila. Kailangan malalaking espasyo para pagsiksikan. Naintindihan mo ba ibig sabihin? Tignan mo yung mga tambak na yun. Alam mo ang gagawin natin doon? Hahakutin natin lahat. Nadali natin sa hardin, susunugin natin. Yun ho bang misyon ninyo dito? Ang maglinis ng bahay? Wala akong misyon dito. Nagpunta ako rito para magpahinga. Yun lang. Hindi ko inaasahang dumi ang daratnan ko. Halika, saluhan mo muna ako. Manda ka, mapapasubo ka. Sa palagay mo kaya kaya natin linisin ang buong bahay bago maghating gabi? Bakit naman ho kayo nagmamadali? Kasi alam ko ang aking gagawin. At pagkatapos yung gawin, Saka na kita sasagutin, okay? Ang una mong puntahan ay yung opisina ng electric company dyan sa kabilang tabi. Tanong mo sa kanila kung bakit pinutulan ng kuryente itong bahay na ito. Kung may utang, bayaran mo. Sa palengke, una mong hanapin isang mahabang kawain na pwede pagkapitan ng walis tingting sa dulo para meron tayong panlinis sa agyo ng kisame dingding. Bumili ka ng asido para simento, lalong-lalo na para sa banyo. At lisol para doon sa amoy tumok. At gas para doon sa mga papel na kailangan natin sunugin. wala na hong iba. Pagkain para sa ating sikmura. Baka ho kayo luslusin. Masela ka mamba. Mahirap ang atyoy, ano? Kung di yun ang kinagisnan mo, okay lang. Masungit ang napapagod. Walang panahon sumpungin na napapagod. Ganun ba kasimple ang tao? Medyo kapareho mo pa sa parting yan. Dapat sa kanya ka nagtatrabaho. Ano ang propesyon niya? Hindi mo alam? Doktor. Ang ibig kong sabihin, yung kanyang espesyalisasyon. Dito. Nababaliw ka na ba sa kalilinis ko? Hindi pa naman ho. Sanay ka ba sa baliw? Lahat tayo may kanya-kanyang kabaliwan. Magkakasundo nga kayo ni Papa. Niniwala siya na pagkabaliw ay hindi problema kundi solusyon. Sa gulo ng mundo ngayon, baliw lang daw ang totoong masaya. Baliw o bangag. Tanggalin mo nga yung mga ako nakatambak dyan sa ibabaw. Pangit tignan. Pagkatapos ng ginagawa mo, iwan mo na lang ba kalat dyan?
Kung magbibigay kayo ng dalawang magkaibang utos, pwede ho ba sabihin nyo na rin kung alin ang mas importante o uunahin? Iisa lang ho ang katawan ko. Hindi naman kaya utak isda. Mabuti na yun kaysa buwang. Punta ka nga sa kubeta. Bakit ho? Basta. Ano nakita mo? Pinlash mo. Hindi umubrang plus. Pwes, ayusin mo. Ikaw na pinanganak ng mandirigma. Bakit ka matapang? Para mabuhay. Maiksi raw ang buhay na matapang. Malungkot naman ho ang tumatandang duwag. Nung araw, alam ng babae ang lugar nila. Hanggang ngayon ho alam nila. Sobra ang alam. Yun ang problema. Umiinit yata ang gabi ah. Gusto mong paypayan kita? O paliguan? Wala ho akong isusweldo sa inyo eh. Para sa'yo libre. Meron ho bang libre sa mundong ito? Hangin. Hindi para sa may kabag. Anong hangin ba nagpadpad sa'yo dito? Ipo-ipo. Kaya pala litong dito ka. Alam mo may remedyo dyan. Konting katahimikan. Hindi ho ba lalong nakakalito? Para siguro sa'yo. Saan ka ba napulot ng mama? Baklaran. Anong tinitinda mo? Kandila o sweepstakes ticket? Pag-asa. Magkano sweldo mo? Sapat lamang para pambili ng tampak sa buong ito. Ba't ka nagtitiis? Guwapo ka eh. Para kang bakal ang tigas mo. Magbabaka lang tatay ko. Kala ko ba ulila ka? Yun ang trabaho niya nang mamatay siya. Kailan? Kamakalawa. Alam mo, ikaw ang buwang, hindi ako. Ikaw ang kailangan ng bakasyon, hindi ako. Nagbabakasyon pala kayo ng lagay na ito. Kung may nakakakita sa atin yon, kung may nakakarinig sa pinag-uusapan natin, ano sa palagay mong iniisip nila? Mahalaga ba sa inyo ang haka-haka ng ibang tao? Hindi mo pa ako sinasagot. Pwedeng talikuran ng ibang tao katulad ng ginagawa ninyo. Para sa mga patay lamang yon. Tumitibok pa bang puso ninyo? Halika, ilapit mo iyong mga kamay. Naniniwala ako. Ang totoo ay umiiwas ka. Anong dahilan? Natatakot ka. Sa inyo. Sa nararamdaman mo. Hindi kayo malawak sumaklaw. Inaabot nyo lang ang kaloob-looban ng isip ko. Wala akong magagawa sa nakikita ko sa iyong mga mata at iyong boses. Magaling ako magsinungaling. Alam ko. Ano yun? Harana. Anong kinakanta? Lahat ng harana ay silang ang sinasabi. Mahal kita. Halika sa kama. Ganun ba? Lumalalim na ang gabi. Ang mabuti pa magpahinga ka na. Hindi pa ako tapos! Huwag kang tumakas! Gusto ko na akong magpahinga. Kung wala na kayong uwi. Magdadasal ka lang, di ba? Managinip ka na maganda! Para lumakas ka! Maliwalas ang araw. Tama-tama. Sa direksyon ng hangin, nakakasigurado rin kayo? Masarap ang pakiramdam ko ngayon.
Mas importante yon. Bakit yun nasabi yun? Pinag-isipan kita kagabi. At napasya akong pagsususpetsahan kita. Nagpapanggap ka lang na maid. Unang-una. At ikalawa? Bago matapos ang araw na to, aalamin ko ang katotohanan. Hahamakin niyo uli ang pagkatao ko? Ganun ba? Papaanakin kita kung kailangan. Bakit kayo nagsususpecha sa akin? Mayroon na ba kayo inutos na hindi ko sinunod? Wala akong inutos sa'yo na hindi mo sinagot. Yun bang tinatawag ninyong pagpapanggap? Hindi pangkaraniwan pero pagpapanggap pa rin. Wala akong lusot. Paano yan? Wala kang magagawa kundi harapin ako. Saan niyo gusto mag-umpisa? Dito sa mga dahon na nakakalat sa lupa. Kung pinagsususpetsahan niyo ako, bakit ayaw niyo akong paalisin? Unang-una, alam kong wala makakapigil sa'yo. Pangalawa, kailangan kita. Ang tingin ko sa'yo parang basura sa buhay ko. Na kailangan maging abo. Dahil yun lang paraan para pakinabangan ka. Napakataas mo magsalita. Basurero lang palang alam mong gawin. Saan impyerno ka nang galing? Sa impyerno ng isipan mo! Anong ginagawa mo sa harap ng bahay na dumating ako? Antik dealer ka ba? Nagmamanman kung anong bahay ang nanakawan. Mas tanga ka pala sa inaakala ko. Anong kayamanan ang iniingatan ng bahay ninyo? Mga silyang bali-bali? Mga damawa ng walang laman? Siyang dilir na pingas? At may kalawang? Eh, bakit mo pinagtsatsagang punasan? Wala akong magawa eh. Bakit ka nagpanggap na maid na padala ng mama ko? Bakit ka sinungaling? Sinungaling din ba tatay at nanay mo? Sinungaling din ba ang pamilya mo? Sa buong buhay mo, may nagtiwala na ba sa'yo? Manggagancho ba kayo? At ginawa pang maskara ang kanyang umano'y pagkarelihiyosa. Hipokrita! Anong gusto mo mangyari ngayon? Manikluhod ako sa harap ninyo at humingi ng awa. Gusto niyo yun, ano? Para lalong mabundat ang puso mo. Para naman tumatagan tayo mo. Sa kanlang pa, gusto mo mag-isa, pero hindi kaya. Ayaw pang aminin na ginagamit lamang kong baston. Alam ko kung bakit ka narito. Gusto mong harapin ang iyong sarili, pero wala kang lakas ng loob. Na makita mo ako, natuwa ka nang hindi mo na kailangang mag-isa. Doon ka nagkamali. Pwede magkaibang hugis natin, pero parehong ulik ba ang ating kaluluwa? Alam ko na yan noong una pa, pero ikaw hindi. Kaya ngayon, ikaw ang walang lusot. Ikaw ang kailangang humarap sa akin. Pareho tayo ng impyernong pinanggalingan, senyorito. At isa rin ang ating patutunguhan. Ano pa? Eh, sinapakadali ninyong lokohin eh. Sinabi ko lang na hindi ako ang maid na ipinadala ng mama niya. Naniwala na. Bakit ako magtitiis sa basurahang ito nang walang dahilan? Hindi mo alam? Hindi mo alam na sisikipang ka at kailangan mo ko para maluwag-lugan ka ng konti? Palagay mo hindi ko nakikita yun sa iyong mga mata? Naatat ka na? Palagay mo seryoso ko pag pinatitilansikan kita? Tanga. Kaya miski gustuhin mo, hindi ka makakaalis. Umalis ka man, babalik at babalik ka rin parang baboy sa labangan. Bakit? Hindi ka pa pwede mag-isa? Pwedeng pwede. Akala mo ba hindi ko alam kapag sumisilip ka sa pinto ko? Oo! Hangang-hanga ako sa mga bakukang mo, alam mo ba? Oo, pagkat marunong akong umamoy ng tulo ng laway. Laway na may kahalong suka! Anong ginagawa mo rito? Wala. Ini-examine ang sukal ng iyong angkan. At naghihintay sa'yo. Walang pag-asa to. Kailangan dito. Sunugin. Maliwanag na wala ka ng sakit. Bukod dun, mas malinaw ang aking pag-iisip. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Makakaalis ka na kung alam mo mabuti para sa'yo.
Ang angkan mo, mahilig mangolekta ng kung ano-ano. Hindi marunong magtapon. Sigurado ka bang hindi ka utok sa buho? Gusto mo talaga makatikim, ano? Isang ang putok dyan. Enjoy ka, ano? Gusto mo isa pa? Yun lang yata ang kailangan mo, eh. Hindi ka tao. Bulati ka. Inati na kita sa gitna, kakawag-kawag ka pa. Bakit? May sakit ang Diyos nung ipanganak ako. Huwag mong gamitin sangkalan ng Diyos. Wala tayong Diyos. Wala tayong pag-asa. Anong alam mo doon? Alam mo ba kung paano magutom? Ikaw na ipinanganak na kung wala mang Diyos, ay mayroon namang isang prosesyon ng yaya. Ikaw ang mukha mo. Parating isang tambak. Para kang parating sawi. Pero sa iyong gunig-gunig lamang. May naranasan ka na bang mga araw na walang pagkaiba ang tanghaling tapat sa hating gabi? Nadapa ka na pa sa pusalin ng alas 3 ng umaga. Kung hindi mo alam yan, wala kang nalalaman at wala kang karapatang magalit o maawa sa akin. Saan nang galing yung sama ng loob at binubuga mo sa akin? Pinalalayas na kita, simple lang yun, hindi ba? Umalis ka, dito ko, tapos kunwari na lamang bangungot ka sa tangalin tapat o hating gabi kung alam mo ibig sabihin ng dalawa. Kung hindi mo alam ang kaibahan ng dalawa, kaya ikaw ang maid na pinadala ng mama ko o hindi, huwag na natin pag-usapan yun. Totoong sinabi mo, wala akong alam. Hindi ko alam kung may tukong nag-uurasyon sa pusali. Kung meron man, ikaw siguro yun. Kaya ang umalis, hindi ikaw. Nagugunaw muna ang mundo. Di ba nag-umpisa na para sa'yo? Pareho lang tayo ng mundo, ah. Baka gusto mo muna magluto bago ka umalis. Gusto mong gawin kong papait ang bituka mo. Kakanin mo? Okay lang. Kung sa akala nyo nasupil yun ako, bakit ayaw nyo akong nabayan? Sapagkat hindi ko pa alam ang buong kwento mo. Wala kayong nalalaman. Tapos na ang kwento. Siguro kailangan parehin muna kita, ano? Kumakit ang ulo mo, gusto mo na masahe? Mas simple siguro ang aspirin. At pagkatapos ay maghurumentado ka na. Wala na akong lakas para makipagtunggali. Nakatagpo ka rin ng katapat mo, hindi ba? Mas matangkad ka sa akin, hindi ba? Eh kung sabihin ko sa yung kinalulungkot ko ang mga nangyari at magkahiwalay tayong magkaibigan. Tapos na ang ating away. Tapos na rin ang ating pagkakaibigan. Mahirap kang kalimutan. Ikinalulungkot ko. Hindi ako maaaring makiramis yung problema. Diyan ka nagkakamali. Pwede kang idamay. Huwag na. Para na rin sa'yo sariling kapakanan. Bigla-bigla naman yata nagkaroon ka ng simpatiya sa akin. Baka lang makalusot. Sorry, hindi na pwede. Magtatapat na ho ako sa inyo. Hindi akong katulong ninyo. Ni hindi ko kilala mga magulang nyo. Alam ko, Nagsisinungaling lang ako. ang ibig mo sabihin, nagsasabi ka ng totoo? Panulaan niyo ako. Pagbigyan mo muna ako. Makinig ka muna. Siguro naman handa ka na maniwala sa akin ngayon, ano? Nung hapong abutan mo akong nakatunganga sa labas.
Hindi ko alam kung anong aking gagawin. Naranasan mo na ba ang matinding pag-iisa? Yung parang lahat ng tao nakikita mo ay estatwa at ikaw lamang ang may buhay dahil sa ikaw lamang ang umiiyak. Kalalabas ko lang ng kumbento noon. Tama ka sa mga basaring mo. Ako na mga madre. Kung pwede raw, lisanin ko na ang kumbento. Kakaiba raw ako sa lahat. Marunong nga magtrabaho. Hindi basta santa, pero kakaiba. Dahil sa maski raw pagmamahal ko sa Diyos, ay may kahalong kapusukan at nakakahawa. Isang buwan pa lamang ako sa loob, binigyan na kaagad nila ako ng babala. Hindi ko sukat akalain. Paikot-ikot ako ng vegan nung araw na yon. Isip ng isip, halos mabaliw. Iniisip ko ang kahiyang idudulot ko sa aking mga magulang kapag nalaman nilang katotohanan. Hoy, huwag mo kong tulugan. Hindi ba gusto mo marinig ang buong kwento ko? Yun na lang natitira sa akin ngayon, ang magkwento. Yan ba, nagdayo ko sa ating kaya, maawis kayo amin ang buhay at pelikula ni Jackie Chan. Snake in the Eagle Shadows. Dahil ang pelikula ko napintas, makay ayaw. Awis kayo amin kakapsat ng kayo, hanyang pagparusay. Nung isang araw ko pa hinahanap ang susi dyan eh. Ano kaya nasa loob? Basura rin siguro. Eh, bakit nakakandado? Mahalaga siguro. Basura man o kayamanan. Interesado pa tayo malaman ngayon. Bakit hindi? Ako ba tinigilan mo? Tinulugan nga kita eh. Pinanaginipan pa. Kaya mo bang mag-isa rito? Bakit may tinatanong? Iniisip ko, uwi ako sa Maynila ng 2 araw. I-check ko yung maid na sabi ng mama na daratnan ko rito. Kung hindi, ikaw yun. Siguro may nangyari sa kanya. Kung may nangyari, asahan mo, hindi magtatagal darating dito sa mama. Ayaw mo magkakilala kami? Hindi mo yata alam ang sinasabi mo. Bakit hindi mo siya dalhin? Pwede kasi pwede. Pero meron ba tayo na pagkasunduan? Ano pang dapat natin pagtalunan? Wala. Ngayon, sa Makalawa, pagbalik ko, sino ang makakapagsabi? Bakit hindi na lang natin isara itong bahay nito? Bakit kailangan pa kita hintayin? Mas malinaw ang isip ko ngayon. Sapagkat gusto pa kita makasama na matagal-tagal pa eh. May duda ka pa ba sa akin? Wala. Sa sarili ko ako may duda ngayon eh. Kulay ang kulang sa bahay na ito. Bakit hindi muna natin ikabit ito bago ka umalis? Aber? Bakit ka nga pala nag-iimpake? Kung sandali ka lang mawawala. Eh, nakagawian ko na lang to eh. Halika, ikabit muna natin ito. Nasaan ba yung hagdang gamit-gamit natin sa sala? Di ba binaba natin yun? Kunin mo nga. Pwera na lang kung gusto mong balikat mong tuntungan ko. Eh, kahit sa ulo pa eh. Ipanhik mo muna yung hagdan. Okay? Ewan ko kung bakit ayaw ko ng tabing-tabing. Nakakadilim lang siguro. At nakakaakit. Nakakaganda. Itong bahay na ito, kung ipagbibili, magkano kaya nga abutin? Malaki-laki rin siguro. Sino magdidesisyon kung sakasakali? Ang papaat ako. Ipagbili nyo na. Pwede. Anong gagawin nyo rito?
hindi nyo naman tinitirahan. Pakiuro nga. Hindi maglalaon, pababagsakin ito ng anay. Bago mangyari yon, di ipasa nyo na sa iba, hindi ba? Na kaninong pangalan niya ito? Sa ama mo? Bakit hindi mo ilipat sa'yo? Tutal, ikaw lang naman ang magmamana nito eh. At saka ikaw lang ang arkitekto sa pamilya. Kaya ikaw ang may karapatang magdesisyon. Oo. Sigurado ka ba makapag-iisa kung wala ako? Siguradong sigurado. Anong oras na? Baka inaasahan mo may makakain tayo? Wala. Kaya kung alis ka, umalis ka na. Tamang-tama lang ang pananghalian sa San Fernando. Pinaalis mo na ako? Ba, humaasenso ka na. Kakailanganin mo ng bagong kandila. Kung masusunog ang bahay na ito, at isang bagay lamang ang kailangan mong iligtas, anong pipiliin mo? Anong alaala ibig mo sabihin bubuhayin ko? Wala siguro. Ihintayin ko matupok ang bahay. Pagkatapos, sisiyasatin ko abo. Pilit kong aalalahanin kung ano ang nakatayo kung saan. Eh ako, saang sulok ng bahay mo maaalalang nakatayo? Dito. Dito. Dalawa. Sa muli yata pagkikita. Paalam. Sa ngayon.